ating series. No? So sa mga nagdaang linggo, sigurado po ako na marami pong nangyari sa atin, marami po tayong pinagdaanan. May mga dumaan sa pagsubok, no? Nakaranas po ng sakit, ng kalungkutan, or ng kung ano-ano pa. No? So may mga struggle sa family, maaaring sa financial, emotional, or sa relationship, no? Or sa ating spiritual na kalagayan. No? So hindi po tayo talaga exempted pagdating sa pagsubok. So katulad po ng ating mga napag-aralan this past few weeks, so ito pong mga nagdaang araw, kung ikaw ay nakaranas ng kalungkutan, ikaw ba ay nag-pray katulad ni Hannah? No? So kung ikaw ba ay nag-struggle, naalala niyo po ba kung paano nag-provide ang Panginoon kay Elijah? So, nare-refresh or nare-remind po ba tayo, no, ng ating mga narinig this past few weeks? No? So, even uwak, ginamit ng Panginoon para makapag-provide ng food for Elijah. Kaya yung feeling mo na wala nang katapusan, yung iyong sakit, yung problema mo sa buhay, yung problema na meron ka, but God healed the woman who was bleeding for 12 years. No? Lahat ng ating mga struggle sa buhay, meron niyang katapusan. Amen? At kung isa ka sa mga nangailangan ng miracle sa sandaling ito, no, expectant tayo na magkaroon ng miracle sa ating buhay, naalala po ba natin si Peter na naglakad sa tubig? Amen? So, lahat ng iyon ay nangyari because of their faith. Amen? No? So, imposible pong mangyari yung mga bagay na yun kung wala po silang pananampalataya. Amen? So ito po ay introduction pa lamang, no? So nais ko pong magbalik tanaw, no, sa ating mga napag-aralan. So, no, alam ko marami tayong mga pinagdaanan, pero kamusta po kaya no, yung ating pananampalataya sa Panginoon? No, maaring marami na tayong narinig, but yung faith ba natin is ganun pa rin, or mas lalo ba nang hina, or mas lalong tumatag, no, through this life of these people sa Bible. So today po is our last topic sa series natin na Walking by Faith, at itong ipapakilala ko sa inyo, hindi na po siya bago sa atin. Okay, so we have heard and read his story many times sa Bible. Kaya naman today, I would like to talk about the conversion of Paul. Ayan, so atin pong pag-uusapan, the conversion of Paul. So ito po ay matatagpuan natin sa Acts chapter 9, verses 1 to 9. So, pwede po ba tayong tumayo at atin pong basahin ang key scripture natin sa araw na ito? Okay. Okay po, so sabay-sabay po nating basahin. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Okay. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice to say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Okay, next. Okay. The man traveling with Saul stood there speechless. I heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, kami po ay muli humihingi sa inyo ng karunungan at ng kaalaman, Panginoon, sa sandaling ito. Open our hearts, our minds, upang ma-receive namin yung mga salita na nais mong sabihin sa amin sa sandaling ito.
Lord, andito po kami para hindi lamang ma-feel blessed, but Lord, nandito po kami dahil gusto po namin ng pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, mangusap po kayo sa buhay ng bawat isa. I-touch niyo po ang puso namin na may magkaroon kami ng willingness, ng teachable heart, and ganoon din po sa akin, Panginoon, na siyang maghahayag ng iyong banal na salita. Itago niyo po ako sa iyong likuran at mga salita mo lamang, O Diyos, ang aking sasabihin sa umagang ito. Anoint me, guide me, Panginoon. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, maaari na po tayong umupo. Amen. No? So, maaring ang verse na ito ay maaring nabasa na natin or na-remind po tayo muli, no, sa pagbasa natin ngayon. So, before Paul's conversion, siya po ay kilala sa pangalang Saul. Okay? So, kaya sa umagang ito, mabanggit ko man yung Saul, mabanggit ko man yung Paul, ito po ay isang tao lamang. Okay? So, kung aalamin po natin yung credentials ni Paul, he was highly educated. So, mataas po ang kanyang pinag-aralan. He is also well-trained and he is well-connected sa mga Pharisees. Okay? So, Paul was first mentioned at the stoning of Stephen. Okay? So, naalala niyo po ba na yung stoning of Stephen, doon po unang nabanggit si Paul. No? Kasi siya po yung nag-approve. Siya po pala yung nag-approve sa stone to death ni Stephen. Amen? So, dito, makikita po natin yung a time of Paul's delusion. Okay. So, makikita po natin yung a time of Paul's delusion sa verses 1 to 2 na atin pong nabasa kanina. Okay, sorry, baliktad po ata. Okay. Okay. Ayan, so verses 1 to 2, no? A time of Paul's delusion. So, delusion means trusting in a false belief. Okay, so narinig nyo na po ba yung the word na delulu? I think it's a slang word, mga ginagamit ng Gen Z ngayon, delulu. No, then pag sinabing delulu, ito daw po yung parang nababaliw, yung wala sa sarili, no? Though hindi naman po nababaliw si Paul dito, but siya po ay wala sa katotohanan. No, kumbaga taliwas po siya, no, yung kanyang pinagtitiwalaan. Siya po ay naniniwala sa maling paniniwala. So, it is a time of Paul's delusion. So, si Paul po, siya po ay naging matinding persecutor of Christians. Okay, so katulad po ng mga nabasa natin kanina, nag-request po siya sa sa punong pari, sa high priest, na kung sino man ang kanilang matagpuan doon po sa synagogue ng Damascus na believer, lalaki man ito or babae, ipapadakip niya po ito. So walang pinipili, no? Lalaki man or babae. Okay? So si Paul po ay isang Pharisee. Okay? Matalino po pagdating sa kautusan. So katulad po ng ibang Pharisee, they believe in God. No? They believe in God, but they don't believe in Jesus Christ. Okay, hindi po sila naniniwala sa Messiah, yung pagdating po ng ni Jesus Christ. So itong mga panahon na ito, wala na po si Jesus Christ, no, naipako na siya sa krus, kumbaga nabuhay na siyang magmuli, no? So hindi na po nag-e-exist yung tao na Jesus Christ sa mga sandaling ito. But still, kapag naririnig nila yung Jesus Christ or si Jesus, still threat pa rin si Jesus, no, ng mga panahon na ito. No, so wala na nga, no, but andun pa rin talaga yung impact ni Jesus Christ. Kaya still, threat pa rin yung pangalan ni Jesus sa mga Jewish leaders. No, kaya kung babasahin po natin yung Acts 8, chapter 3. Okay, so Acts 8, verse 3. Sabi diyan, but Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. So nais ko pong basahin sa Tagalog, no, para mas makabagdamdamin, no. So sabi po sa mga Gawa, chapter 8 verse 3, samantala sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad, no, at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki
o babae. Grabe, no? Paano kaya pag may Paul pa rin dito na existing? So, lahat tayo dadakipin, babae man or lalaki no? So, hindi niya lang po pinadakip. Kasi in Acts chapter 22, hindi ko man po nailagay dito, no? Kung saan sinulat po ni Paul yung kanyang past life. Sinabi niya po doon na pinagpapatpatay niya rin po ang mga Kristiyano. Hindi niya lang pinakulong, but pinagpapatay niya po. Amen? So, grabe po, no, yung kanyang past life. Talagang persecutor of mga Kristiyano po talaga, ng mga believers. Okay? So, nakita po natin dito yung nakaraan ni Paul. No? So, kung gaano po siya kaseryoso sa pagpe-persecute ng mga Kristiyano. So malamang kinakatakutan po siya ng mga tao noon. No, pag nakita nila si Paul, maaring may nagtatago, maaring may magkukunwari na hindi siya Kristiyano, no? So nagkakaroon siguro sila ng fear, no? Or talagang nagkakaroon ng scattered na talagang lumalayo sila dahil nga maaring sila ay dakipin, no? Kapag nalamang sila ay Christian. Okay? So, dito na po nagsimula yung mga sunod-sunod na persecution. Kumbaga si Paul, siya po yung naging pasimuno ng persecution, no? Sa kanya nagsimula ang great persecution. So, tayo rin po, mga kapatid, no, makaka-relate po tayo sa buhay ni Apostle Paul. So, bawat isa po sa atin dito ay may mga hindi magandang nakaraan. Amen? So, may mga past life din tayo, di ba? Na meron po tayo nagawa noon, na hindi po kaaya-aya sa Diyos. So marami tayong ginawang, let's say, kababalaghan, no? Marami tayong mga kanya-kanyang issues sa buhay, marami tayong mga nakaraan, marami tayong mga nagawang pagkakamali sa buhay. So kung baga, lahat po, no, bawat isa sa atin dito, meron tayong mga nakaraan, no, na hindi po talaga kaaya-aya. Okay? So before po natin makilala ang Panginoon, dati tayong ganito, no? Dati tayong, let's say, palamura, dati tayong walang galang sa mga matatanda, no? May, kumbaga, iba-iba po yung ating sitwasyon. Pero lahat tayo dito is talagang nakaranas ng past life. But ngayon, no, as a believer, tayo na po ay binago ng Panginoon. Okay, so, at maaari ngayon din po, mga kapatid, no? Hindi man po tayo ganon kabayolente, katulad ni Paul na talagang nangdadahas, no, ng mga Kristiyano. But sometimes, our lack of desire to grow, our lack of support sa gawain ng church, our lack of seriousness sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, or our lack of love and patience towards ating mga kapatid, leads us to a silent persecution towards the church. Naintindihan po natin, mga kapatid, no, yung lack ng ating seriousness, no, sa gawain ng Panginoon, it leads us to a silent persecution towards the church. At yun po yung delikado, mga kapatid. Yung silent lang, pero kunti-kunti nang nasisira. Yung silent lang, pero kunti-kunting pinapatay, no? Again, hindi man kabayolente, na katulad ni Paul noon na literal na pumapatay ng Kristiyano, but we, as a Christians today, as a believers today, unti-unti po nating napapatay ang body of Christ through our lack of love or seriousness, no, sa gawain ng Panginoon. So, kumbaga, ito po yung nagiging silent killer. No, parang ito yung nakakatakot eh. Let's say pag may sakit, 'di ba? May mga silent killer na sakit, di mo alam na may sakit ka na pero may taning na pala yung buhay mo, no? So due to our selfishness, lack of seriousness sa paglago, parang wala na tayong pagmamahal, no, sa church kung saan tayo binelong ng Panginoon. Kunti-kunting nasisira ang body of Christ. So parang hindi po tayo nagkakalayo kay Apostle Paul. Though violent si Apostle Paul, but we, as a modern Christian today, kung meron po tayong ganitong klaseng attitude or our condition of our hearts, we are silently destroying the body of Christ, the church. Amen? So as we continue po, no, sa verses 3 to 5, this is a time of Paul's conviction. So dito na po yung kinonvict si Paul ng Panginoon. So siguro naman, no, lahat po tayo ay narinig na yung word na conviction.
Amen? So as a believer, madalas na po natin itong naririnig. So lalong-lalo na no, kapag meron po tayong ginawang hindi maganda, no, kino-convict po tayo ng Holy Spirit. No, kino-convict po tayo ng Holy Spirit para wag na po nating ituloy yung isang bagay na binabalak po natin. No? So kulang na lang, meron ding liwanag na magfa-flash sa atin no, para pigilan tayo sa ating mga balak gawin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. No? Kasi katulad nga po kay Saul, no, na-encounter niya yung a light from heaven flashed around him. No? So, hihintayin pa po ba natin na mangyari sa atin to? No? But iba na kasi talagang mangusap ang Panginoon through conviction no, of the Holy Spirit. Okay, so, on his way to Damascus, kasi pagpunta niya sa Damascus, muli, ipe-persecute niya na naman po yung mga Kristiyano doon. So meron pong sumalubong sa kanya no, na liwanag mula sa langit at doon po siya kinonvict ng Panginoon. At kung mapapansin po natin sa verse 5, sabi po diyan, sabi ni Saul, no, "Who are you, Lord?" So si Saul, hindi pa po siya believer dito. Pero alam niyang si Lord yung nangungusap sa kanya. Hindi niya sinabing, "Sino ka?" Hindi niya sinabing, "Who are you?" No? Pero sabi niya, "Who are you, Lord?" So kumbaga na-recognize niya na ang Diyos ang nangungusap sa kanya. And then, sabi po ni Lord, no, "I am Jesus, whom you are persecuting." So talagang binanggit dito yung pangalan ni Jesus na I am Jesus, whom you are persecuting. No? Again, no, kasi si Paul, naniniwala po siyang may Diyos, ngunit di po siya naniniwala kay Jesus. Kaya dito sa encounter na ito, Jesus revealed himself to Paul. No? Pinakilala niya ang kanyang sarili kay Paul, no? Na ang Diyos na kinikilala ni Paul at si Jesus Christ ay iisa. Amen, no? So, isang malaking eye-opener po ito para kay Paul. No? All this time, akala niya tama yung kanyang pinaniniwalaan, no? Na tama yung ginagawa niya, but the Lord revealed himself to Paul. So tayo po mga kapatid, do we remember the time that God called us? Yung time na, or yung unang time na na-encounter po natin ang Panginoon. Do we still remember? Or medyo malabo na no, sa ating isip. No, alam ko iba-iba ang ways of encounter natin sa Panginoon. But if you allow me to share mine, ako po no halos masasabi ko po na halos namulat or lumaki po ako sa Christian church. No, so nakamulatan ko po yung school na meron kaming chapel hour, na merong mga memory verses. So pag Sunday nasa Sunday school, no. So kumbaga I know Jesus since let's say elementary, no. I know Jesus. I know that Jesus is Lord. Amen. But not until 2016 that I had a true encounter with the Lord. Again, not until 2016 I had a true encounter with the Lord. Though I was going to church from elementary to high school, no, dun ko lang po na-encounter ang Panginoon noong 2016. Though I was going to church, but yung mga panahon na yon I was still living in sin. No, at yun po yung mga time na let's say heartbroken, no, heartbroken ako noon. God ended that 5-year relationship. So that time it was Saturday. It was Saturday at meron po akong work noong araw na yon. But pinili ko pong umabsent ng biglaan. Kasi meron kaming attendan na G12 conference doon po sa Shizuoka. No, so that time I didn't expect anything to happen. No, hindi ako parang nag-expect na, gusto kong umattend ng conference para ma-experience si Lord. Hindi po ganun yung aking motive nung pag-join na yon. But, pabor sa akin na mag-yasumi noong araw na yon at para makasama po yung ibang kaibigan no, na kasama ko noon dati sa youth ministry. So, I didn't expect na, na maranasan ko si Lord. Parang hindi po yun yung aking motive
to join that conference. But during that conference, inawit po yung kantang From the Inside Out. Kung alam niyo po yung From the Inside Out, no, ng Hillsong, so doon, no, habang inaawit po yung awitin na yon, doon po parang first time in my life, akong umiyak and lift both of my hands, surrendering to the Lord during praise and worship. So, imagine po mga kapatid, since I was elementary, since I was high school, I knew Jesus, but I never had a real encounter with Him. Maaring nasa church tayo ngayon, but maybe some of us, hindi pa natin nararanasan yung real encounter sa Panginoon. Narinig niyo na po ba yung lumaki sa church, pero hindi po lumaki sa Panginoon? No? Naway, hindi pa huli ang lahat mga kapatid, no? When was the last time you encounter the Lord Jesus? Yung real encounter natin sa Panginoon. No? Iba po yung alam natin, alam lang natin, pero iba rin yung talagang naranasan natin, no? Yung real encounter natin sa Panginoon. So, I would like to ask you mga kapatid, no, have you really encountered Jesus? Or when was the first time or the last time you encountered Him? No, maaring okay na sa atin dahil Christian naman tayo, no, nag-church naman ako, but yung real encounter natin sa Panginoon, no, yung talagang maranasan natin siya sa ating buhay. Okay? So ito pong mga panahon na ito, no, Paul was still an unbeliever, but the Lord convicted him for repentance. Okay? So if the Lord convicted an unbeliever, it means He wants that person to draw that repentance and faith. Okay? So siguro dati unbeliever tayo, no? Pero nangungusap sa atin ng Panginoon. So kapag nangungusap sa atin ng Panginoon while we are unbeliever, nais niya po na magrepent tayo sa Kanya at magkaroon ng relationship at ng pananampalataya sa Panginoon. But if the Lord convicted a believer, which is tayo, na believer na ngayon, at kino-convict tayo ng Holy Spirit, no? Which is ito po yung tinatawag na conviction of the Holy Spirit. No? Madalas po natin itong naririnig or sinasabi. No? Kasi ang believers lang po ang maaring makatanggap ng Holy Spirit. Amen? Naniniwala po tayo doon, no? Na only believers lang ang merong Holy Spirit. Amen? Ngunit, no, kapag kino-convict ng Panginoon ang isang believer, nais niya po itong ituwid, no, to remind us of our sanctification. So, as a believer, kino-convict tayo ng Holy Spirit para po maiwas tayo sa mga error, sa mga pagkakamali, no, sa mga kapahamakan, sa mga kasalanan. So, we can live righteously. Amen? Okay, so as our last point, a time of Paul's conversion. Ito na po yung na-convert na, no, ang buhay ni Apostle Paul from Saul to Paul. So nais ko pong basahin sa New King James Version. Sabi diyan, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. So, sabi po sa pag-aaral, Paul's salvation is not completed until he meet Ananias. Sabi po sa ibang pag-aaral, no, hindi pa daw po save si Paul dito kasi hindi niya pa nami-meet si Ananias. So, kung mababasa po natin sa mga susunod pang chapter, no, doon niya po mami-meet si Ananias, kung saan siya po yung ginamit ng Panginoon upang muling makakita si Paul. No? Okay? So, si Ananias po, siya po yung ginamit ng Panginoon doon sa Damascus to restore Paul's sight. No? But,
if we will take a look at verse 6, dito sa verse 6 na ito, sabi dyan, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? So dito, tinanong na ni Paul kung ano ang nais na ipagawa sa kanya ng Diyos. Kaya dito pa lang, the conversion of Paul was already happened. Naunawaan po natin mga kapatid, no? Yung conversion ni Paul, hindi pa doon sa pag-restore ng kanyang sight, kundi dito pa lang sa katanungan niya sa Panginoon, Lord, ano po yung nais mong ipagawa sa akin? Dito pa lang is na-convert na siya. So, Paul's encounter with the Lord made him to ask, Lord, what do you want me to do? No? So, he didn't wait for a miracle to happen in order to follow Jesus. Kasi po yung mga tao, tsaka palang magfa-follow sa Panginoon kapag nakakita na ng miracle, no? Tsaka palang magfa-follow kapag nakaranas na ng miracle. Pero dito si Paul, bulag po siya dito. Pero tinanong niya ang Panginoon, Lord, what do you want me to do? No? So dito pa lang, na-convert na si Paul. Dahil nandun na yung desire niya na sumunod sa Panginoon. So it is a reminder for us na yes, the Lord do miracles, no? But sometimes the Lord Himself is the miracle. So we don't have to wait na, Lord, miracle muna bago ako sumunod sa iyo. Lord, blessing muna bago ako sumunod sa iyo. Lord, ipakita mo muna bago ako sumunod sa iyo. But kinausap ka na ni Lord eh. Ano dapat yung ating maging response? To obey, to follow, or to ignore His calling sa ating mga buhay. Kasi maaring ilang beses na tayong kinonvict ng Panginoon, maaring ilang beses na tayong kinausap ng Panginoon, but we still keep ignoring, no, yung calling niya sa ating mga buhay. So nabubuhay tayo ngayon na we keep ignoring. Kumbaga kung sinagot natin at kung tinugon natin yung calling niya sa ating mga buhay, ayun, nagsuserve na tayo sa Kanya, hindi po ba, no? So, sayang po yung mga pagkakataon na ating napapalampas. Okay? So, it takes a great faith po, mga kapatid, no? To leave everything behind and follow Jesus. So, especially Paul, na meron pong malaking katungkulan bilang Pharisee, meron po siyang may mataas na posisyon, pero hindi po siya nag-hesitate na gawin ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kasi pag Pharisee ka na, kumbaga, meron ka ng posisyon, may power ka na, ano pa ang hihilingin mo? Pero the Lord, when Paul encountered the Lord, hindi po siya nag-hesitate, no? Lord, what do you want me to do? Natanong na po ba natin yan sa Panginoon? No? Or lagi tayong, Lord, kailan po darating yung ganito? Or Lord, kailan niyo po sasagutin yung ganito? No? Pwede ba nating i-ask ang Panginoon, ano naman yung pwede nating magawa sa Panginoon? Hindi yung puro yung gagawin niya sa ating mga buhay. Kasi given na yun eh. Makapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang gawin lahat sa ating mga buhay. Pero tayo, bilang mga anak niya, bilang mananampalataya, ano po ang kaya nating ialay or gawin sa Panginoon? So, ganun din po sa atin mga kapatid. No, kung tunay po nating na-encounter ang Panginoon, hindi po tayo hesitant na sumunod. Kung tunay na na-encounter natin ang Panginoon, hindi tayo hesitant na maglingkod sa Diyos. No? So nakakalungkot dahil ang mga Kristiyano nowadays, they love to be in a comfort zone, no? But nagiging hesitant ng sumunod sa Panginoon. Kumbaga kung wala pa yung miracles, wala pa yung blessings, hindi pa sila susunod sa Panginoon, no? So dito, no, meron pong conversion na nangyari po sa buhay ni Paul. So kung tayo rin po ay natunay na na-convert na, magkakaroon po ng pagbabago po sa ating mga buhay. Sa ating pag-uugali, sa ating mga kinikilos, the way we speak, no, the way we serve the Lord, at mag-iiba na po yung desires natin, yung desire ng ating mga puso. Dati, desire natin na magpahinga, no, or gumala kapag linggo.
Pero ngayon, desire na natin mag-church, no? Hindi lang mag-church, but desire natin na mapaglingkuran ang Panginoon. Amen? Yung desire din natin na magpagamit po sa ministry. So once you are saved, there will be a compelling desire to please the Lord. Kung tunay na save ka, lagi mong tatanungin or hahanap-hanapin na yung desire mo na, Lord, gusto kitang ma-please. I want to please you, Lord. No? Kung tunay na save ka, yun po yung magiging tugon ng ating puso. Kung paano natin mapiplease or mag-glorify ang Panginoon. Amen? So, hindi porket save na tayo, hanggang doon na lang. No? There will be a compelling desire to please the Lord. Yung magkakaroon din po tayo ng same question, katulad ni Apostle Paul, no? Lord, what do you want me to do? May ganito pa po ba tayong desire, mga kapatid? No? Kasi kung wala na, hindi po natin namamalayan na tayo mismo ang nagde-destroy sa church or the body of Christ. Sabi nga po ni R.C. Sproul, anybody who has true faith is a changed person. And if they're not, that's proof positive that they don't have saving faith. So anong klaseng faith ang meron tayo? Kasi sabi dyan, anybody who has true faith is a changed person. Na bagong buhay na bagong tao na. At kung sila ay hindi, ito po ay proof, no, positive proof na yung faith na meron sila it's not salvation, it's not saving. So makikita or kumbaga let's magpasiyasat tayo ng ating buhay at ng puso sa Panginoon. Kasi imposible po no na may faith ka pero walang pagbabago sa ating mga buhay. Maybe it's not saving faith no na ating pinag-aaralan ngayon. Imposible na may faith ka pero hindi ka nagpapagamit sa Panginoon. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili no at magpasiyasat ng puso sa Panginoon. Do I have a true faith? Yung faith na meron ako, ito ba ay saving faith? Nababago ba or nagbago ba ang buhay ko sa faith na meron ako ngayon? Sabi po nila, faith cannot be seen. Amen? Which is true, that faith cannot be seen. Hindi ko alam kung gaano kalalim or kung gaano katibay yung faith ng isang tao. Nakikita natin yung muka ng bawat isa, pero hindi natin alam no, kung ano na yung walk niya sa kanyang Christian life, no? Which is true na hindi po natin nakikita ang faith. But somehow, a true and great faith can be seen. Through your actions, the way you live, the way you serve the Lord. Maraming mga tao na, hindi mo ako ma-judge sa faith ko. Yes, we cannot judge yung faith ng ibang tao. But somehow, a true and genuine and great faith is nakikita po. The way tayo magsalita, the way tayo mag-react sa mga bawat sitwasyon ng ating buhay, kung paano tayo makitungo no, sa ating mga kapatid, especially to our enemies. Amen? So, a true and great faith can be seen po, mga kapatid. Though we cannot judge kung saan na siya banda no, sa kanyang pananampalataya, but if that person is really have a great faith, ito po ay magmamanifest sa kanyang buhay. So, katulad po ng mga previous topic natin, no, na those people who walk by faith, no, hindi man natin literally nakita yung faith nila, but it is seen through their actions. The way they pray, the way silang magtiwala sa Panginoon kahit walang-wala na sila, no? Kaya nangyari 'yon para magkaroon tayo ng encouragement, no, sa mga sandaling ito, sa mga panahon na 'to. So despite of their fear, brokenness, hopelessness, they acted in faith, no? And a true and great faith can be seen in your testimony. Kaya narinig niyo na po ba yung testimony matters? Mahalaga po no, na meron tayong testimony sa ating mga buhay. So ngayon, ano ba ang testimony mo, kapatid? May ma-share ka ba?
ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung paano ka binago ng Panginoon. Yung dati, lahat tayo, no? Dati tayo naging Saul, but ngayon talagang binago na ang ating buhay, no? Ano yung mga changes na ginawa sa atin ng Panginoon? So our faith can be seen sa ating mga testimony. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Amen, no? So malinaw na sinasabi dito na if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So kumbaga, merong pagbabago, no, sa ating mga buhay if anyone is in Christ. But if we claim na we are in Christ pero walang pagbabago po, no, sa ating mga buhay, let us, yun nga, lagi nating sinasabi, magpasiyasat po tayo ng ating puso sa Panginoon. Though hindi naman instant, no, yung pagbabago, but sometimes God works in us na little by little, but sometimes maybe may pride on the way, no, na itong side na to ayaw ko munang isurrender sa Panginoon, itong side na to ayaw ko munang ipabago sa Panginoon. Kasi ang real surrender or ang true surrender is yung buo nating ibibigay sa Panginoon, hindi po partial. Amen? So, ganun din po, no, sa pagsunod natin sa Diyos, surely He will guide us. Tulad po ng ating mga nabasa kanina, at talagang ginabayan po, no, si Paul kung saan siya pupunta, kung ano yung gagawin niya, kung ano yung sasabihin niya. And naway maging encouragement po ang verse na nanggagaling sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." So actually maganda yung "for the Lord your God goes with you." Meron din naman sa ibang version, no, "For the Lord your God goes before you." Kumbaga, kung saan kanya tinawag, andun na siya. Na hindi niya sinabi na, "Punta ka doon anak, susunod ako." Hindi eh. He is always with us, no? He will never leave you nor forsake you. So mga kapatid, that one encounter with the Lord, Paul fully obeyed the Lord. That one encounter with the Lord, Paul's life was radically changed. Pag sinabing radically, talagang nagbago, no, yung kanyang buhay. A true encounter with the Lord transforms not just one life, but many. So sa atin pong encounter sa Panginoon, hindi lang po tayo yung babaguhin, kundi meron din pong impact sa mga taong nakapaligid sa atin. So nakita naman po natin, no, sa buhay ni Paul, na dating persecutor of believers, ngayon, no, he spread gospel across nations. At siya rin po yung sumulat ng karamihan sa New Testament letters. So, have you truly encountered the Lord, mga kapatid, no? If yes, how was that encounter change your life? Kung tayo ay nagda-doubt or masasabi nating parang di ko pa ata na-encounter si Lord. So is there an area where God is asking you to surrender like Paul did? No? So sa atin pong pagtatapos, let me read this conclusion. Saul's conversion reminds us that no one is beyond God's reach. One true encounter with Jesus can completely transform from rebellion to purpose, from blindness to sight, from persecutor to preacher. God used Paul's transformed life to impact countless others and write much of the New Testament. No? So hindi lang po tayo yung makaka-benefit, no, sa encounter natin sa Panginoon, kundi marami tayong tao na may impact through sa buhay na nabago sa atin. So when we truly meet the Lord, our direction changes. Our heart changes. And our mission begins. No? Like Paul, may we allow our encounter with Christ to inspire others to know Him too.
Amen. So tayo po ay magsitayo mga kapatid. So let me close this in prayer. Okay, let's close our eyes, bow down our heads, at kausapin po natin ang Panginoon. If you really want an encounter sa Panginoon at right at this moment, kailan mo last na na-encounter ang Panginoon? Maybe few years ago, maybe not yet, maybe only once. Pero mga kapatid, we can always ask and seek the encounter with the Lord. Yung nais talaga natin siya makaniig, intimate. So kausapin po natin siya sa sandaling ito, na let's ask, na muli natin siyang ma-encounter. Alam ko na iba't ibang pamamaraan mangusap ang Panginoon. Maybe through our dreams, maybe through our visions, maybe inside your room, maybe inside your workplace, maybe even inside the kitchen, maybe inside the toilet. Pwede natin siya ma-encounter. Hilingin po natin ang kanyang presensya sa sandaling ito. That deep desire na, Lord, I want to encounter you again. Lord, gusto ka naming maranasan muli sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na aming narinig sa umagang ito. Lord, katulad po ng buhay ni Apostle Paul, na meron din siyang naging past life, mga wrongdoing sa kanyang buhay. But siya ay tinawag mo at ginamit mo upang mas mapalagana pa ang iyong gospel. Kaya naman, Lord, kami ay naniniwala na ganun din po ang gagawin mo sa aming mga buhay. Magkaroon lamang kami ng willingness, ng humble heart sa iyo, Panginoon, na handa po namin tanggapin na hindi po namin kaya kung wala ka po sa aming mga buhay. That we need to acknowledge, Panginoon, that we are weak, that we are nothing without you, O God. Lord, patawarin niyo po kami kung nagkakaroon po kami ng pride sa aming mga puso, porket matagal na po kaming nag-aaral ng iyong salita, porket lumaki po kami sa church, but maybe we didn't have a true encounter with you, Lord. That's why, Lord, right now, katagpuin mo po ang mga kapatid kong ito sa kanilang pananalangin. Sa sandaling ito, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, dahil kung minsan hindi man po namin maunawaan, but Lord, sabi niyo nga po sa iyong salita, we do not realize it now, but we will understand it later. Your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts. Hindi po namin kayang abutin ang iyong kaalaman. Kaya naman, Lord, turuan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, kung kami ay nangangailangan ng miracle, Lord, alam po namin na walang imposible sa iyo, O Diyos. But Lord, correct our hearts if we are asking with the wrong motive. Higit sa lahat, naway i-desire namin na ikaw ang aming makatagpo. Not the blessings, not the miracle, but Lord, you alone ay maging sapat na sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa paalala ng isang tunay na pagkikita sa iyo ay kayang baguhin ang aming buhay. Tulad ni Apostol Pablo, nais din naming maranasan ang iyong kapangyarihan na magpapabago at magbigay ng bagong direksyon sa aming mga buhay. Kung may mga bahagi po ng aming mga puso na kailangang sumuko, tulungan mo po kaming magpakumbaba at magtiwala sa iyo, O Diyos. Baguhin mo kami, O Diyos, upang ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Gamitin mo kami upang maipakilala si Kristo sa iba, gaya ng paggamit mo kay Pablo. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maitaas, mapapurihan at maluwalhati. Salamat, O Diyos,
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.